Sa paanan ng isang burol, isang animoy, sementeryo ng mga repolyo ang tumambad sa amin. 5 buwang pinaghirapan ng mga magsasaka na itanim at patubuin itong mga repolyong ito. Pero dahil alam nilang malulugi lang rin naman sila kapag binenta nila ito sa trading post, may ilang mga magsasaka dito sa Bugyas ang ginawa na lang nila, pinapabulok na lang nila sa lupa ang kanilang pinaghirapan. Imagining the future of agrarian reform. If I were to ask to improve agrarian reform, I would start by fixing what clearly does not work. Many farmers today already have land, but owning land alone has not improved their lives. This shows that agrarian reform must go beyond distribution and focus on support that is consistent and practical. For land distribution, I would prioritize completing and correcting existing land records. Many farmers face delayed titles, boundary conflicts, or unclear ownership, which limits their access to loans and government assistance. So instead of creating new programs immediately, I would strengthen land documentation and provide free legal and technical help at the local level so farmers can secure their rights without long delays. In terms of farmer welfare, I would focus on stable income rather than short-term aid. Farmers often depend on loans each planting season, which keeps them in debt. To address this, I would support community-based cooperatives that allow farmers to buy inputs or lower cost and sell their produce directly to buyers. This reduces dependence on middlemen and gives farmers more control over pricing. To address gaps in current agrarian reform policies, I would ensure continuity. Programs often change with leadership, leaving farmers uncertain. I would push for policies that guarantee long-term access to training, crop insurance, and disaster support, especially for small farmers who are most affected by climate risks. Agrarian reform should be treated as a long-term investment, not a temporary project. Real change in agrarian reform does not come from grand promises, but from steady and consistent action. If we focus on protecting farmers' rights, ensuring stable income, and sustaining support, are we finally ready to make agrarian reform work for those who depend on it? Daptapwat, paano mo po may papaintindi sa mga taong nakaupo kung gaano kahirap ang dinaranas ng mga magsasaka kung ni isa po sa kanila ay hindi handang bumaba sa kanilang pwesto? Mahirap pong intindihin ng gutom, pagod at kawalan ng kasiguraduhan kung ang tanging nakikita niyo po ay papeles, ulat at estadistika. Hanggat ang mga desisyon po ay ginagawa mula sa loob ng opisina, mananatiling hiwalay ang palisiya sa realidad. Magsasaka po ay hindi numero sa report. Sila ay mga taong nakikipaglaban araw-araw sa mababang kita, utang at kawalan ng suporta. Ngunit bihira silang marinig dahil bihira ring may leader na handang makinig. Kung nais talagang mapabuti ang agrarian reform, kailangan pilitin ng mga opisyal na makita ang sitwasyon sa lupa hindi sa entablado kundi sa bukid. Hindi po sapat ang pagbisita para po sa litrato. Kailangan nyo pong makisalamuha, makinig at managot sapagkat hindi po maayos ang isang problemang hindi mo kailanman hinarap. Kung ang pamahalaan ay patuloy na mananatili sa itaas, paano po nila mauunawaan ang bigat ng buhay sa ibaba? Mga repolyong pinaghirapan, ililibing na lang muli sa lupa. Ano na pong gagawin ninyo dito sa mga repolyong to ibebenta natin? Pang-abono na. Anong pang-abono? Papabulukin nyo na lang? Hindi nyo na to ibebenta? Bakit po? Dahil sa mababang presyo. Magkano lang ba ito bibilhin sa inyo pag sa merkado? Piso sa merkado. Bakit po 2 piso lang? Ano sabi nila? Oversize yung malalaki. Oversized. Kung 2 piso kada kilo lamang bibilhin ang mga repolyong ito, kukulangin pa ang kita para pambayad sa truck at gasolina. Kulang sa yung transportasyon kasi 4. Oh, tapos? Tapos yung kopya ng magbubuhat hanggang sa sasakyan.
Oo. Piso. So, malulugi ka pa. Logi. Oo. Bakit ka pa mag-aani kung wala rin namang bibili?